Eleanor's POV. Ate, hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko. Bago na ang mga bubong natin. Hindi na tayo maglalagay ng timba tuwing uulan dahil sa mga butas sa bubong natin. Masayang saad ni Emma. Natutuwa din ako pero hindi ko maiwasang isipin. Sino nag-order nito sa amin? May naisip na ako pero sobrang imposible naman nun. Kaya nga nasabi ko na lamang sa aking kapatid na hanggang ngayon manghang-mangha. Ate, kanina pa may tumatawag sa cellphone mo. Kanina pa nagre-ring. Sigaw ni Ella. Nasa second floor siya kaya kailangan niyang sumigaw. Nagsalubong naman ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Sino naman kayang tumatawag? Walang ibang nakakaanam ng number ko bukod sa mga kapatid ko. Ate, puntahan mo na, baka importante, sabi ni Emma. Tinanguan ko ito at pumunta sa taas. Na makarating sa kwarto, hinarap ko ang cellphone ko. Nakita ko naman agad ito sa bedside table ko. Wala nang senyales na may tumatawag. Tiningnan ko kung sinong tumawag pero halos magulat na makitang 10 missed calls ang naroon. Sino naman kaya ang tumatawag at umabot pa ng ganito karami ang tawag niya? Baka importante nga. Nataranta naman ako. Pipindutin ko na sana ang call button para tawagan ang numero nang biglang may nag-notif na message na dumating. Nangunot ang noo ko na makitang parehong number ang siyang tumawag. Pumunta kagad ako sa message inbox at nakita may text nga galing sa tumatawag kanina. Unknown. Why aren't you answering my calls? Are you okay? Nagtataka naman ako sa message nito. Sino naman to at parang feeling close naman ata? Magre-reply na sana ako nang bigla itong tumawag. Sa hindi malamang dahilan bumundol ang kaba sa puso ko. Iwinaksi ko ang kabang nararamdaman at pinindot ang answer button. Hello? Kabado pa rin saad ko. Wala ako narinig na sagot pagkos narinig kong pagbuntong hininga nito. Why are you not answering my calls? Narinig kong tanong nito. Bumilis ang tibok ng puso ko na makilala ang nagmamay-ari ng boses nito. Zayden? Tanong ko. Alam ko na siya ang tumatawag pero gusto ko lang marinig ang sagot niya. Ako nga, are you okay? Muling tanong nito. Sinagot ko naman agad ito at tumupo sa kama. Okay lang. Galing ako sa baba kaya hindi kita nasagot agad. Paliwanag ko rito. Di ko alam bakit siya tumatawag. I see. Can I go there? Napaawang ang labi ko sa gulat sa sinabi nito. Hindi pwede. Siyempre magpapakipot ako. Akala niya? Okay, I just want to see you. Hindi kita narinig. Kunyari hindi nadinig kong sambit niya. I said I just wanted to see you. Pag-uulit nito sa sinabi. Hindi na ata huminto sa pagtibok ang puso ko dahil sa sinasabi nito. Gusto ko nang kagatin ng unan ko sa kilig. Pwede ka namang pumunta dito Nagbibiro lang ako kanina. Pagbawi ko sa sinabi ko na hindi po pwede. Nga pala, kanina mo nakuha ang number ko. Nagtataka kong tanong. Palaisipan pa rin kasi hanggang ngayon sa akin kung kanino niya nalaman ang number ko. Hiningi ko sa kuya mo, sabi nito. Nanlaki naman ang mga mata ko dahil sa gulat. Si kuya, ibibigay ang number ko? Anong nakain nun? Hindi na lang ako umimik pa. Hindi ko alam ano ang sasabihin. Parang napipi akong saglit at di makapagsalita. I want to remember everything. Narinig kong sabi nito sa kabilang linya. Can you help me to remember you? Kung kailangan natin bumalik sa dati niyong lugar, gagawin ko maalala lamang kita. Pagpapatuloy nito na ikinangiti ko. Sige, sabi ko. Kailan mo gustong pumunta? Tanong ko. Kung wala kang ginagawa, pwede ba bukas? Nagulat naman ako sa sinabi nito. Bukas agad. May trabaho pa siya sa kumpanya. Paano trabaho mo? Pagpapaalala ko. I will cancel everything just for you. I want to spend my day with you. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Noong nakaraang lamang, parang isumpa mo na ako dahil sa galit mo sa akin Ngunit ngayon tila inihip ng hangin ng lahat at biglang bumalik ka? Sige. Magpapaalam ako kay kuya. Okay, see you tomorrow then. Yun lang ang sinabi niya at pinatay niya na ang tawag. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Napahiga na lang ako sa kama. Gusto niyang maalala ang lahat. Makalipas ang ilang minuto, tumuyo na ako sa kama. Inayos ko muli ito dahil medyo nagulo. Pagkatapos nun, bumaba na ako. Na makababay na datnan ko si Emma at Ella na nanonood ng TV sa sala. Napansin naman nila ako kaya ngumiti sila. Sinong tumawag ate? Salubong na tanong sa akin ni Ella. Si Zayden. Halos matawa naman ako nang sabay silang napatingin sa akin na may manlalaking mata sa gulat. OMG! Tinawagan ka ni Kuya Zayden ate?
Tanong ni Emma. Oo nga, may lakad nga kami bukas eh. Sabi ko sa kanila. Alam ko kasi, isa sila sa magiging masaya sa mga nangyayari ngayon. At gaya ng inaasahan ko, I'm so happy for you, ate. Group hug! Sabi nito sabay tayo na sinundan din ni Emma. Niyakap nila ako na mahigpit. Bumitaw naman kaagad sa yakap si Emma at nagtanong na namang muli. Ibig sabihin, si Kuya Zayden na nag-order ng mga bagong bubong sa bahay natin, ate? Hindi ko alam. Nakalimutan kong tanungin. Sambit ko. Ano ka ba, Emma? Obvious naman na si Kuya Zayden eh. OMG, kinikilig ako. Impet na sigaw ni Emma na nagpatawa sa amin. Anong kaguluhan to? Sabay kaming napatingin tatlo sa biglang sumabat sa usapan namin. Kuya, girls talk to. Lagi ka na lang sumusulpot. Tila naiiritang sambit ni Ella. Aba, kayo ba naman makarinig ng mga sigaw? Hindi ba kayo magtatanong? Ay, sorry na kuya. Kamot ulong saad ni Ella. Kuya, pwede ka ba makausap? Ibinaling ni kuya ang tingin sa akin. Nakita ko ang pagtataka sa mukha nito. Para saan? Tanong nito. Ate, sa taas na muna kami. Narinig ko pang paalam ni Ella. Tinungaan ko naman sila bilang sagot. Sinundan ko sila ng tingin hanggang makarating sila sa itaas. Tiningnan ko naman si kuya. Nakita kong seryoso to nakatingin sa akin. Anong pag-uusapan natin? May lakad kasi ako bukas eh. Sinong kasama mo? Istriktong tanong nito. Alam ko tatanungin niya to. Masyado siyang istrikto sa mga lakad namin at naiintindihan ko yon. Si Zayden kuya. Buong tapang kong sagot. Medyo kinakabahan pa rin dahil alam kong galit si kuya kay Zayden dahil sa mga ginawa nito sa akin. Okay. Nanlaki naman ang mga mata ko at biglang tumingin kay kuya. Seryoso? Pumapayag siya? Po? Pumapayag ako. Basta i-update mo lang ako kung nasaan kayo para alam ko kung nasaan ka. Sabi nito. Nakaawang pa rin ang labi ko sa gulat. Na makita niyang ekspresyon ko'y natawa ito. Ano nakakagulat? Tila natatawa nitong tanong. Wala kuya. Nagulat lang ako dahil pumayag ka agad. Nakausap ko na si Zayden about yan. Medyo nagulat lang ako dahil bukas agad ang lakad ninyo. Sabi nito. Kaya pala, kahit ako man kuya nagulat dahil bukas agad ang lakad namin. Gusto niya talagang maalala ang nakaraan ninyo. Alam ko hindi madali para sana. Kayanin ninyo. Opo kuya. Ipapaalala ko sa kanyang lahat ng mga laalang nawala sa isipan niya. Para naman bumalik na yung Zayden na minahal ko. Sabi ko habang nakayuko. Natigilan naman ako nang bigla ni kuyang ginulo ang buhok ko. Bilib din talaga ako sa pasensya mo. Natatawang saad ni kuya. Inangat ko naman ang tingin at ginitian si kuya. Sa susunod na paiyakin ka pa niyang muli, hindi na ako magpipigil. Kuya? Sige na, umakyat ka na sa taas. Tatawagin ko na lang kayo pagluto ng niluluto ko. Sabi nito at pumunta na sa kusina. Di na ako samagot at umakyat na. Pagkarating ko sa kwarto, pumunta agad ako sa closet. Naghanap ako ng disenteng damit para bukas. Nang makapili na, hinanap ko naman ang cellphone ko at sinet ang alarm para bukas. Hindi naman sa excited ako pero parang ganun na nga. Nagising ako sa malakas na tunog galing sa cellphone ko. Kinapa ko naman kaagad sa bedside table ko ang cellphone at pikit mata kong ini-off ang alarm nito. Natulog pa nga ako saglit pero nang maalala ko may lakad pala kami. Ngayon ni Zayden ay halos takbuhin ko ng pinto. Malakabas lamang na silid ko. Na makababa, dumiretso agad ako sa kusina. Naghilamos, nag-toothbrush bago magluto ng agahan. Nang matapos, nagsimula na ako magluto. Aba, ang aga mo ngayon ah. Napaigtad ako sa gulat na may biglang nagsalita. Hinarap ko naman ito. Nakitang natatawang mukha ni kuya. Kuya, nanggugulat ka ha? Hindi ah. Masyado ka lang talagang focus dyan sa ginagawa mo at hindi mo naramdaman ang presensya ko. Hindi ko na lang ito pinansin at pinagpatuloy ang pagluluto ko. Nagtaka naman ako bakit ang aga naman yata ni kuya ngayon. Hindi naman siyang nakatoka ngayon sa pagluluto. May pupuntahan ako. Tila nabasa ni kuyang nasa isip ko at biglang sinabi nito. Ganun ba? Kaya palang aga mo rin ngayon eh, sabi ko. Natapos na ako sa pagluluto. Naisalang ko na rin sa lamesa ang mga niluto ko. Ngiti-ngiti ako habang ginagawa ang mga ito. Hindi ko maiwasang matuwa ngayon dahil magkikita kami ni Zayden. Noong kailan lang umiiyak ako dahil sa kanya, ngayon naman para kung tangang nakangiti dito. Makalipas ng ilang oras nakahanda na ako. Nakatingin ako sa kabuuan ng salamin. Masasabi ko namang desente ang suot ko.
I am wearing a fitted blue jeans and a white printed t-shirt. May pupuntahan ata akong parade sa suot ko pero okay na rin to. Ganito ako manamit sa tuwing may lakad. Nakita ko nakangiti ako sa salamin. Parang tanga man naalala ko kasi text message ni Zayden sa akin kanina. Zayden, good morning. I hope you're doing well. See you later. After ko mabasa yun, di man lang ako nag-reply. Hindi ako mapakali ngayon. Habang pinagmamasan ko ang refleksyon ko sa salamin, may biglang kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Mabilis naman akong umalis sa harap ng salamin at pinagbuksan siyang kumakatok. Nang mabuksan ko ito'y napangiti ako. Nakatayo ngayon sa harapan ko ang dalawang kapatid ko. Bakit? Natatawang tanong ko na makitang tila naiiyak si Ella. Wala lang ate. We are just so happy na sa wakas. Nakikita na namin ulit yung totoong ngiti sa iyong mga labi. Madramang sambit nito. Ano ba naman kayo? Lagi naman akong masaya. Pero ngayon, totoong masaya ka na. Natigilan naman ako dahil doon. Kapatid ko nga sila. Nakikita at nararamdaman nila ang totoo. Nginitian ko naman sila. Thank you for always being here for me. Tiningnan ko silang dalawa at nakita kong umiti rin sila. Isa kayo sa mga dahilan bakit nakayanan ko. We're always here for you ate, no matter what. Sabi ni Ella na nagpangiti sa akin. Oras ang lumipas. Nandito ako ngayon sa sala. Panay ang tingin ko sa relo ko. Hanggang ngayon kasi wala pa si Zayden. Hindi na ba siya tutuloy? Napaigtad naman ako sa gulat nang may marinig na busina ng sasakyan. Nanlalaki ang mga mata. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Napigil ko ang hininga ko dahil pamilyar ang sasakyan na nakaparado sa labas ng bahay namin. Nagulat ako muli nang maramdaman na may humawak sa balikat ko. Mabilis ko naman tong tinignan at nakitang si kuya ito. Seryoso ang mukha niyang pinagmamasdan ang sasakyan. Ako na munang lalabas, kakausapin ko lamang siya. Wika nito at iniwan ako. Ano na naman ang pag-uusapan nila? Ate, si Kuya Zayden na ba ang nasa labas? Narinig kong tanong ng kabababalang na si Ella. Tumango naman ako dito at nakita kong lumapad ang ngiti sa labi nito. Mag-iingat po kayo ate. Enjoy! Sabi nito at mabilis akong niyakap. Nasaan si Emma? Tanong ko. Natutulog ate. Sasabihin ko na lang siya mamaya pagkagising niya. Sabi nito. Sabay naman kaming napatingin sa pinto na may biglang pumasok dito. Nakita naming si kuya ito. Binaling niya ang kanyang tingin sa akin. Lumabas ka na. Inihintay ka na ni Zayden. Seryosong sabi nito. Take care. Pahaba nitong saad bago umalis sa harapan namin. Nagtatakang napatingin naman ako kay Ella. Hayaan mo na ate. Alam mo naman si kuya overprotective. Sabi nito at ginitian ako. Tumango naman ako dito at nagpaalam na. Habang tinatahakan daan palabas ay dumadagundong ang puso ko sa kaba. Nakarating agad ako sa gate at binuksan ito. Sa pagbukas ko nito'y nasa harapan taong mahal ko. Nakatitig sa akin na parang ako ang pinakamagandang nilalang na nakita niya. Pero syempre alam kong nagfi-feeling lamang ako. Naabutan ko siya nakasandal sa mamahaling kotse nito. Hindi ko maiwasang mapanunok sa lakas ng dating niya. He is wearing black ripped jeans and a black shirt with leather jacket paired with a white Nike shoes. Shems, ngayon ko lang ata siya nakitang ganitong pormahan na. Napansin kong pinasadahan ako nito ng tingin. Tira na amuse naman to na makitang kabuuan ko. Pilit ang ngiti ko itong ninitian. Naghintay ka ba ng matagal? Tanong nito. Hindi naman. Maikli kong tugon. Nakita ko namang tumango ito at tinarap ang kotse nito. Inabot niyang handle ang pinto ng kotse niya at pinagbuksan niya ako ng pinto. Let's go? Tanong nito habang nakangiting tumingin sa akin. Ano ba? Kinikilig naman ako sa mga tingin mong ganyan Umayos ka. Nagsimula ako maglakad patungo sa kotse nito. Napansin kong gumilid talaga ang kamay sa may bandang taas ng ulo ko. Siguro para hindi mauntog. Na makasakay na ako'y mangha kong iniikot ang mga mata ko. Hindi ko masyado napansin ang disenyo ng kotse niya. Naunang sakay ko rito dahil gabi iyon. Pero ngayon halos mahulog na ang pangako dahil sa gulat. Ang bango-bango pa dito sa loob. Nakita ko, binuksan na niya ang pinto sa driver's seat. Kaya umayos na ako ng upo. Nakapirmi lang ang mga mata ko sa harapan. Humalimuyak sa loob ng sasakyan ng bango niya. Napakunot ang noo ko na mapansing tila pamilyar ang pabangong gamit nito. Parehas ito ng pabango niya noon. Napansin ko pa sa peripheral vision ko na ibinaling nito ang paningin niya sa akin. Where are we going? Tanong nito. Wala na tingin sa akin at binamaniobra ng sasakyan.
Sinabi ko sa kanyang lugar at nakita kong tumango ito. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Minuto rin ang lumipas at walang nagtatangkang magsalita. Para lang akong walang kasama. Napaigtad naman ako sa gurat at napahawak sa dibdib ko nang bigla itong magsalita. Malayo ang pupuntahan natin. Gusto mo bang kumain muna? Tanong nito habang ang mga matay nasa daan pa rin. Medyo nagugutom na ako dahil konti lang naman ang kinain ko kanina dahil sa sobrang kaba. Sige, maikli ko ang saad. Where are we going? Tanong nito. Wala na sa akin ng tingin at minaniobra ng sasakyan. Sinabi ko sa kanyang lugar at nakita kong tumango ito. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Minuto rin ang lumipas at walang nagtataka magsalita. Para lang akong walang kasama. Napaigtad naman ako sa gurat at napahawak sa dibdib ko nang bigla itong magsalita. Malayo ang pupuntahan natin. Gusto mo bang kumain muna? Tanong nito habang ang mga matay nasa daan pa rin. Medyo nagugutom na nga ako dahil konti lang naman ang kinain ko kanina dahil sa sobrang kaba. Sige, maikli kong saad. Hindi ako makapag-isip na matino kapag kasama ko siya. Para na rin akong atakin sa puso tuwing magsasalita siya. Ang baritono pero kalmado nitong boses ay masasabi ko, masarap pakinggan sa tenga. Napansin kong huminto kami sa gilid ng daan. Tinignan ko ito at nakitang tumiti pa ito sa kanyang cellphone. Sino naman kaya ang ka-text nito? Di na lang ako nagtanong dahil di naman ako chismosa at wala akong karapatan. Tumingin na lang ako sa labas ng bintana at pinagmasdan ang mga naglalakihang building sa harapan namin. Minuto lang ang lumipas, narinig kong tumulog ang cellphone ni Zayden. Tumingon ako sa harapan pero nakikita ko sa gilid ng mata ko na tumango ito. Nagsimula na itong muli sa pagdodrive. Sorry for stopping. May importante lang akong tinanong sa kakilala. Sabi nito at tumango ako bilang sagot. Minutes had passed, nakita ko huminto kami sa paboritong kainan ko, Jollibee. Si Zayden kakain dito? For real? Gusto mo bang kumain tayo sa loob or drive-thru? Tinignan ko naman siya. Sa totoo lang, gusto kong kumain mismo sa fast food kesa dito sa kotse. Ang dumi ko kasing kumain, baka madumihan ko yung kotse niya. Pero alam ko naman, di ko makain sa Zayden sa mga ganyang kainan. Drive-thru na lang. May pag-aalinlangan kong sagot. Hindi to sumagot. Huminto to sa parking space ng Jollibee at nagulat ako noong di kami dumiretso sa drive-thru. Lumabas to na sasakyan at patakbong pumunta sa gawi ko. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Gulat pa rin ako hanggang ngayon kaya hindi ko namalayan na matagal na pala siya naghihintay sa labas kung saan tirik na tirik ang araw kaya mabilis akong tumayo, ngunit muntik pa ako mauntog. Hindi ko maramdaman ang sakit ng ulo ko, ngunit naramdaman kong may sumangga dito. Nakarinig ako ng daing at napatingin kay Zayden. Zayden, okay ka lang? Parang tangang tanong ko. Alam ko nang nasaktan, nagtanong pa ako. Tinignan niya ako tipid ng ngumiti. I'm okay, how about you? Tanong nito. Ngunit halos mapigtas ang hininga ko nang hawakan itong ulo ko. Gusto kong tumili sa kilig pero sinarili ko na lamang. Be careful, I don't want you to get hurt. Mahinahong sabi pa nito. Di naman ako nakasagot agad at tumango na lamang. Sa paglabas ko, muntik pa ako matigilan. Nang hawakan itong braso ko habang lumalabas ako ng sasakyan. Nakasalalay ang isang kamay nito sa ulo ko. Salamat. Papasok na kami sa entrance ng Jollibee. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil mapapasatian ko naman ang paborito kong pagkain. Grinder kami ng guard. Nginitian ko ito. Nakasunod lang si Zayden sa likod ko dahil medyo nauuna ako. Pansin ko ang mga tingin pinupuko nila kay Zayden. May napapatingin sa akin pero segundo lamang ay wala nang kanilang tingin sa akin which is hindi naman nakakagulat. Zayden Van Galvez ba naman ang kasama mo? Naramdaman kong presensya nito sa tabi ko kaya napatingin ako sa kanya. Doon tayo sa taas. Seryosong saan nito? Sige. Tinahak namin ang daan patungo sa second floor ng fast food. Nang makarating kami, nagulat ako nang biglang may sumalubong sa amin. Hello, ma'am and sir. I am the manager and I will take you to your table. Biglang sabi nito. Anong meron at kailangan manager talagang sumalubong sa amin? My cousin is the owner. Sabi nitong di nakatingin sa akin. Nagsimulang maglakad ang manager. Ganon din si Zayden. Wala ako ibang nagawa kundi sumunod na lamang. Huminto kami sa medyo hindi mataong spot at kita ang labas dahil sa glass window nito. Pinaghila naman ako ng upuan ni Zayden. Nagulat naman ako dahil doon. Gentleman naman pala. Nahihiyang sinulipan ko ang manager sa harapan namin na makaupo ako sa nakangiti lang to sa amin. Pagkatapos noon umupo na si Zayden sa upang nasa harapan ko. Enjoy your day. Your order is on the way. Magalang nitong saad bago magpaalam
Naaalis na ito. Naiwan akong tulala at hindi makapaniwala. Hindi niya ba tatanungin kung anong order namin? Hindi na lang ako umimik pa at nagdasal na sana yung paborito kong isa-serve nila. Minuto lang ang lumipas at nakita ko nga paparating ng order namin. Umayos ako ng upo. Pilit sinisilip ang tray ko naroon ba ang paborito kong pagkain. Nakalimutan kong kasama ko pala si Zayden, kaya't napatingin agad ako dito. Nahuli ko siyang nakatingin sa akin at nakaawang ang labi. Nailang naman ako sa pamamaraan ng tingin nito kaya napaayos tuloy ako ng buhok. Dumating ng order namin at dininig ang pangalan ko. Maraming pagkain na nasa harapan namin pero nakatutok lang ang mata ko sa french fries at sundae. Habang nilalagay nila ang pagkain sa mesa, hindi ko na malay na halos sinundan ng mga mata ko ang pagkain sa tuwing ilalapag ito. Narinig kong tila may natawa kaya tiningnan ko ang waiter. Napanguso ako rito. Ang tagal niya kasing maglapag nagugutom na yung tao. Can you please be fast? Napatingin ako kay Zayden na magsalita ito. Malamig ang tono ng pananalita nito. Napatingin ako muli sa waiter at nakita kong napalunok ito. Ilang saglit din natapos na ito at nagpaalam. Let's eat. Malamig pa ring saad nito. Gulat naman akong napatingin sa kanya. Kakain ka? Hindi makapaniwala akong tanong. Are you that hungry that you don't want to share food on me? Mabilis akong umiling at nagkamot ng braso. Hindi. Akala ko lang di ka kumakain ng mga pagkain dito. Hindi nga. I am just eating because I am with you. Hindi ito nakatingin sa akin kaya may pagkakataon akong ngumiti ng malapad. Anong problema niya? Kanina lang di naman siya ganito kalamig. Pero in fairness, kinilig ako doon sa kakain lang siya dahil kasama ko. Nagsimula na nga kaming kumain. Nakita kong dahan-dahan siya akong kumain kaya medyo binagalan ko rin ang pagkain ko. Nakakahiya, para akong patay gutom dito at mabilis kong kumain. Eat comfortably. Narinig kong sambit nito kaya ganon nga ang ginawa ko. Kumain na lang ako na parang wala akong kasama. Habang dinidip ko ang french fries at sundae, bigla na lang ako natigilan at napatingin kay Zayden. Kasalukuyan to nakatingin sa labi ko. Erase! Nakatingin to sa gilid ng labi ko habang pinupunasan ang dumi doon. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa simpleng gesture nito. You eat like a kid. Sabi nito at pagkatapos, linisin ang gilid ng labi ko. Ano to, Zayden? Bakit naman ganito? Bakit kailangan pabilisin ang tibok ng puso ko?